Nanindigan ng House Prosecution na mahalaga ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte mula pa nung siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City sa nagpapatuloy na impeachment trial laban dito. Sa ika-6 na araw ng paglilitis, sinabi ni House Prosecutor Chel Diokno na nakabatay ang kanilang mosyon sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagsabing lumaki ang mga financial transaction ng pangalawang Pangulo mula 2007 hanggang 2013. Anya, umaabot sa mahigit 3 bilyong piso ang kabuang financial activity ni Duterte sa panahong naglilingkod siya bilang lokal na opisyal. Gate pa ni Diokno, may direktang kaugnayan ang mga dokumentong ito sa article of impeachment na tumutukoy sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Nilinaw naman niya na hindi nila hinihiling sa hukuman na maniwala agad sa ulat ng AMLAC. Sa halip ay hinihiling ng prosekusyon na makuha ang mga bank records, AMLAC reports at mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue upang mabusisi ang mga ito. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and Anti-Money Laundering Council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Bilang suporta sa kanilang mosyon, binanggit ni Diokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Anya, pinayagan din noon ng impeachment court na masuri ang mga bank records ni Corona. Dahil dito, giit ng prosekusyon na makatarungan ding payagan ang pagkuha sa mga bank at tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence.